Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt this peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanse and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor, Deliverer to me. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. 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 He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt this peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanse and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor, Deliverer to me. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is.
glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt His peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanses and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor, Deliverer to me. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. 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 He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt His peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanses and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor, Deliverer to me. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is.
Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt His peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanse and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor, Deliverer to me. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. 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 He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt His peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanse and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor, Deliverer to me. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is.
glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away, the Lamb of God who would take away their sins. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt this peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who cleanse and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. He's more than just a story. He's the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the counselor, deliverer to me. He's the everlasting. The Israelites were filled with pride as Goliath
Thursday evening Team Focus! Magandang gabi sa inyo. Woo! Yes! Magandang gabi sa inyo lahat. Yes, amen, amen. Magandang gabi, maulan na gabi sa inyo lahat. And once again, we are back on your favorite evening show, The Curfew. Hindi, mali. The Staying Alive program ng Team Focus. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out to all our viewers, North, South, East, and West corner of Israel. Sorry. North, South, East, and West corner. And of course, to our viewers nationwide and worldwide, a blessed Thursday evening to all of us. Enjoy, keep tuning in, enjoy the program, Staying Alive. The question is, are you still alive? Yeah! Yeah, sa mga nanonood po sa amin sa Facebook Live, shout out to you all and also to our viewers sa ating mga Google Meet stations in 3, 2, 1, boom! Yan, nakikita nyo na po sila sa inyong harapan, bagamat wala pa po sila dahil mabagal si Joshua Santiago. Pakibati ka muna, sir. Yeah, magandang gabi sa mga nasa Google Meet. Wala pa sila dahil mabagal si Joshua Santiago. Sir Dominic. Sir Dominic. Binabati ko nga pala yung mga nasa Google Meet. Wala pa sila dahil mabagal si Sir Joshua. Yeah. Alright. Ganyan na ganyan. Ayan, nandiyan na po sila. Yeah. Shout out sa mga nasa stations dyan na Southeast at South Border. And of course, nandiyan din yung mga ilan sa mga station. Biglang humina yung sound ko. Alright, so nandiyan sila lahat. Kaway-kaway kayo na nandiyan dyan. Yun, talagang inisa-isa sila kahit wala akong instructions. Kaway-kaway tayo lahat, kaway-kaway. Wave your hands. Again, nagkamali naman po si Joshua Santiago. Alam mo ba, Sir Jao, ngayong gabi? Yes. Kanina lang, mga ilang segundo nakalipas, nagkamali si Joshua Santiago. Yes, totoo yan. Ano sabi mo? Yeah. Well, anyways, again, magandang gabi sa inyo. Enjoy natin ang program na to. Enjoy natin. Dahil napakaganda ng ating pinag-uusapan. Going back to our topic. Our topic is what we call maturity. Yes. M-A-T-U-R-I-T-Y, maturity. As what the Bible says in 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Sir Dominic, pakibasa. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Napakaganda ng talata na ito. This is a very great verse para sa inyo. Young people, Team Focus. Dapat, if I were you, I'm going to make this verse as one of your life verses. Amen. You see, alam mo yun, pag sinabi natin life verse, minsan isa-isa lang yung pinipili, di ba? Ako marami akong life verse. You see, one of my life verses yun nasa 10 Commandments. Thou shalt not take picture while the program is ongoing. Alam ba yun? Hindi, ano yun, sir? Panakiputas. Wala ba yun? Wala pala yun. Kala ko nasa 10 Commandments yun eh. Sorry. Sa 10 Commandments ko pala yun. Sir, pinopromote nila yung program. Well, anyways, again, I would like to remind everyone that itong verse na ito, Team Focus put this in mind. Napakaganda nitong verse na ito. Sinasabi dito, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. And I thought as a child. Sabi ko nga sa inyo, tatlo to na isa-isahin natin. Bagamat pinaliwanag ko na sa inyo last time, yung sinabi dyan na spake, thought, or spake, understood, and thought. Itong tatlong bagay na ito, yung kung saan nagkakaroon ng problema ang maraming Team Focus. Whether you admit it or not, these are the three areas of your life that you are having problems. These are the three areas of your life where immaturity can be seen. When you speak, you see, when you understood, or when you try to, when it comes to your speaking, understanding, and to your thinking. You see, and these three things, Sir Maki, Sir Dominic, etong tatlo na ito, konektado to. You see, these three are connected to each other. You cannot say na I'm speaking, and then at the same time, you see, you're not understanding what you're saying, and at the same time, you're not thinking what you're saying. You see, that's the problem of a lot of young people today. Pinag-ihiwalay itong tatlo na ito. Nagsasalita na hindi inuunawa yung sinasabi, at nagsasalita naman na hindi iniisip yung kanilang sinasabi. Di ba sabi ko sa inyo, yan ang nagiging problema na maraming young people ngayon. Nagsasalita na hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. Nag-iisip, nagsasalita na hindi pinag-iisipan kung ano yung sinasabi. You see? Kaya ngayon, dahil sa pinaghiwa-hiwalay nila yung tatlo na yan, dyan lumalabas ang immaturity ninyo, young people. Kaya nga, these three areas are the areas of your life where you should grow, where you should grow up. Dapat mag-mature ka dito. Pag makipag-usap ka, when it comes to your speaking, dapat mag-matured ka pag tinignan. Hindi lang sinasabi na pag matured ka na mag-isip. Alam nyo, eto lang bigyan ko ng magandang illustration dyan.
maraming mga young people ngayon, mas matured pa magsalita minsan yung mas mga bata sa kanila. Yeah. Oh, yeah, believe me, I'm telling you. Meron kayong makakausap na bata na nasa junior age years pa lang, pero kung makasagot sa isang tanong ay napaka-edukado ng datingan eh. Kumbaga yung dating talagang makikita mo talaga na merong, alam mo yun, minsan yung mga, lalo pa yung mga naiiwan, minsan naaawa tayo minsan yung mga iniiwan ng magulang sa kanilang mga tahanan, magtatrabaho, sa kanila na inaasa lahat. 9 years old, 10 years old, bahala ka mo sa kapatid mo, kailangan lang talagang magtrabaho ni nanay. Alam mo yung bata na yon, mas matured pa mag-isip yun kaysa sa teenager. In fact, mas matured pa yun sa responsibility kaysa sa mga teenager. Yung bata na yun, hindi mo makikita na busy mag-ayos-ayos sa sarili. Pero marunong maghugas ng plato ng kanilang pamilya. Ngayon, maraming magagaling. Mag-make-up. Sa mga kababaihan, Team Focus. Marami rin magpagpogi sa mga kalalakihan, Team Focus. Pero, hindi marunong maglaba. Boom! Akala, marunong naman, sir. Saan? Sa washing machine? Sa washing machine, marunong ka maglaba. Paano pag walang washing machine? Nga. You see? Yan ang sinasabi ko. Simple responsibility in life. You see? That 9-year-old and 10-year-old kid or boy or girl is sometimes more matured than the teenagers in our time today. Because why? They have the sense of responsibility in the home. Kasi wala nang choice. Bakit wala nang choice? Kasi sila na yung sila na yung napag-iiwanan. Wala silang choice kasi si mama po kasi tsaka si papa. May napanood ako niyan in fact, if I'm not mistaken sa balita, siya talaga, kalakal lang. Nangangalakal siya, dumidiskarte siya. Siya'y nakabili ng sariling lagayan ng plato ng kanilang pamilya. I think napanood yan sa, if I'm not mistaken, sa Channel 7 yan, sa GMA News na pinopromote nila yan. Investigador ba yun? Hindi. Pero totoo yung sinasabi ko. Totoo yung sinasabi ko. Nakakahiya yun. Sa inyo, Team Focus, I'm talking to you. If you're too busy on putting some makeups in your faces and trying to look handsome, you see, na hindi naman kaya, hindi nyo pa kaya yung workout ni Pastor Hill na 60 years old. You see, kaya ako sinasabi sa inyo yan. Ganyan ang focus ng marami. Akalain mo yun, nangungulekta siya ng kalakal, lahat. Bumili siya ng lagayan nila ng plato. I think, if I'm not mistaken, yung isa pa sa binili niya, nakabili siya ng washing machine yata na, yung yung mumurahin lang na washing machine. Marami ng ganyan ngayon eh. Yung single lang, yung wala yung dryer, yung washer lang talaga siya. You see, nakabili yata siya ng lutuan. You see that? Ilang taon yun? Wala pang 18 years old yun. But most of you young people already in 18 years old and you're too focused on, who's your crush? Crush this, I like this girl, I like this. Sabi ko sa inyo, tigil-tigilan nyo yan. Dahil sinasabi ko, it is a shame na you're already thinking of those, you're already thinking that you're already on this teenage years, pero your mind is still immature. When you talk, you're still immature. When you understand things in life, you're still immature. You see, that's why maturity is very important. It's not about your age. It's about how you speak, how you understood, and how you think. You see, that's the basis of maturity, young people. Yan yung kailangang pagtuunan nyo ng pansin. Sabi ko nga sa inyo, mapalad kayo, Team Focus. Sa nanonood kayo sa programa nyo na Staying Alive, mapalad kayo na pinag-uusapan natin ngayon to dito. Minsan, ipinagdidiin na namin sa inyo to, it's because it is what you need. You see, kaya ako sinasabing mapalad kayo, kasi alam nyo ba, sa totoo lang, marami ang nasa edad ng team preparation. Pero sabi ko nga sa inyo magaling na lang sila sa washing machine. Pero sa mano-a-mano, nagawain sa buhay, wala na. O you see, ganyan na ngayon. Kaya pagka nawala ang teknolohiya, wala. Yung mga, ngayon lamang pinanganak, yung mga umaasa na sa technology na kailangan yung washing machine nila, may kasama ng dryer yun. You see, kailangan may voice-activated pa yun. Yung nasa cellphone lang yun. Ay, totoo yun. Yung gamit, ganun ang Samsung di ba? Mga Samsung, ang Samsung, kaya mong kontrolin yung camera sa bahay, aircon, at saka yung washing machine, at saka yung refrigerator. Yeah.
Yan yung inalok kay Pastoril, naalala mo yan? Lutuan, sir. Sunog nga lang buong bahay. Hindi, totoo yung sinasabi ko. Lahat yun. Pero pag umasa na kayo dyan, because you thought, kaya nyo na lang. Brother Spencer is here in the United States. Everything is, technological. Everything is, computerized. Everything is, if you're going to do this, just click this. You see? But sabi ko nga, that's not, yan yung sometimes, pag sumabay kayo young people sa agos ng mundo, yan yung magtatanggal ng maturity sa inyo. That's the reason why this book right here is always emphasized, laging pinagdidiinan sa inyo ng pansin. Dahil dito, makikita ninyo sa Bible, ang reality ng tatlo na ito na basis ng maturity na kung saan yaan yung tinatanggal sa inyo ng mundo. Amen. You see? Anong masasabi mo sa reflection mo last time na nag-usap tayo dyan, Sir Dominic? Sa iyo personally. Yes, sir. Para sa akin, sir, yung pagdating sa ganyang bagay, pagdating sa maturity, kaya maraming kabataan ngayon sasabihin nila, di ako makapaghintay pagdating ko ng gantong edad. Ngayari, 18, 21. Dating sa akin, sir, nagmamadali ang young people. Hindi yan dating sa'yo. Yan talaga Yan nangyayari talaga, ngayon. sir. Nagmamadali, sir. Kasama na ako doon. Nagmamadali. Kaya pagdating ng ang di natin napapansin yung people, pagdating na, nakuha na natin, pag nakuha na natin, hindi pala natin kaya yung responsibility. Yun ang sinasabi Yun, ko. sir. Nagmamadali Yan. tayo. That's right. Gusto natin yung respeto ng ibang tao sa respeto. Kunyari, Sir Jow. Gusto natin yung kung paano respetuhin si Sir Jow, ganun ka rin tratuhin. Yung kasama mo, yung magulang mo, kung sino man yung leaders mo sa buhay mo. Kaya maraming, katulad na lang ng sinabi ni Sir Jow, gusto mong tratuhin ka na para kang leader. Ang problema naman, di ka naman maaasahan sa bahay. Yun. That's Diba? right. That's right. Kung bira, ultimong brief mo, di mo malabahan. Yan. Kaya, yun yung sir, yun ang reflection ko dun sabi ko, naalala ko po, tinuro nyo sa akin, pagdating sa maturity, it takes time. Hindi yan minamadali. Yeah. Hindi yan yung parang, don't expect to reach your goal overnight. O kaya don't expect maturity overnight. Kasi Yeah. maraming young people ngayon, including myself, pinagpipray, di ba? Ililigay, please, pag-pray mo ako. O, after kang ipag-pray, pakiramdam mo, mature ka na, kinabukasan. Mali. Mali. Kasi ang nangyayari sa atin, kamamadali natin maabot. Maabot. Kaya That's right. naalala ko yung sinabi, sir, maraming young people, may limang ministry, 10 ministry. Pagdating naman Halos sa... buong simbahan, kunin lahat na gustong kunin. Pero pagdating na sa pagdating na sa aksyonan, pagdating sa responsibility, wala pala. That's right. Hangin lang ang dating sa'yo. Pero wala ka talagang Yeah. hindi ka talaga nag-mature. Kaya yun, sir, yun po, sir. Yeah. Sir Maki. Gusto lang kitang kamay. Napagandang paliwanag. Sir, maganda yung sinabi ni Sir Dominic. Thank you. Hindi, maganda yung sinabi ni Sir Dominic. Alam nyo, young people, importanteng pag-usapan natin itong maturity because kasi mahirap kapag tumanda kang immature sa totoo lang. Marami na kaming, ako personally, I can see a lot of, saludo sa mga tatay, but mga tatay na kung saan, alam mo na mula pagkabata nila, hindi na sila nag-mature. That's right. And it is a It's big right. problem. Lalo na kung kayo, mga young men na nakikinig ngayon, tandaan nyo, doon kayo papunta Yeah. Doon kayo papunta. Someday you will start your own family. Kaya nga ngayon pa lang, napaka-importante na pag-usapan ng maturity. Because if you will not make it big sa buhay ninyo yung maturity, yung buhay ninyo ang bababa. Yan ang tatandaan ninyo. That's right. Bababa, saan magsisimula yan? Alam mo, para sa akin ito, Sir Jao, Sir Dom, ito sa mga young people, especially sa inyong mga young men, actually, pati sa young ladies, it should be a big deal. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi mo ginawang priority ang maturity sa buhay mo, ibig sabihin yan, masakit man pakinggan, but this is the truth, mababa ang tingin mo sa sarili mo. Because maturity, nakasama dyan, sa word ng maturity, kasama dyan ang salitang improvement. Ibig sabihin, if you will not improve, ibig sabihin kulang ka sa pagmamature. Di ba? Physically wise, nandiyan dyan si Sir Dominic, nanonood si mami niya, si Doc Eugene, di ba? Kapag hindi na-develop physically
No? Ang part sa physically kapag hindi nag-mature, ibig sabihin yan, merong part dyan na kung saan hindi gagana ng maayos. Diba? Kaya nga, itong verse po na ito, dito sa ating talatang binabasa, maganda yung sinabi ni Sir Joe eh. 3 things na dapat dyan, as you speak, as you understood, and as you think. Yan yung 3 bagay na kung saan, ngayon, Sir Joe, sa panahon ngayon, sa panahon ng mga kabataan ngayon, tinatanggal ang salitang maturity sa 3 bagay na ito. That's right. Bakit? Ano ang nakakasanayan ng mga kabataan ngayon? Instead of maturity, ang nakakasanayan ng mga kabataan ngayon is just to go with the flow na tinatawag natin. Yeah, that's right. That's right. Kung paano magsalita ang mundo, ganun ka na lang din magsasalita. Yeah. Kung paano iintindi ang mundo, ganun ka na rin iintindi. That's right. Kung paano mag-iisip ang mundo, ganun ka na rin mag-iisip. Kaya nga, yung pinaka-famous na kataga ng ating bayani na si Jose Marichan. Ay, Jose Hindi, Rizal. hindi. Jose Rizal. Di pala si Jose Marichan. Okay, yung famous na kataga ng ating bayani na si Jose Rizal, kabataan ngayon, hindi na nagiging pag-asa ng bayan. Bakit? That's right. Because kung gusto mong maging pag-asa ka ng bayan, kailangan marunong kang magsalita ayon sa iyong edad, mag-isip ayon sa iyong edad, at umintindi ayon sa iyong edad, according lahat yan sa sinasabi at That's right. prinsipyo ng salita That's ng right. Diyos. Kaya nga makikita nyo dyan, unang-unang sinabi dyan, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Now, isa sa mga kailangan yung i-put away na childish na pag-uugali ninyo as you grow, as you mature, is when you speak. Okay? Now, in the Bible, okay, iba ang meaning ng salitang speak dyan. Iba kung paano siya ginamit. Alam nyo ba, ang paggamit ng salitang speak dyan sa Bible ay it talks about it talks about swearing, to swear. Okay? Now, take note of this, young people, sapagkat kapag sinabi nating swear, okay, pag sinabi nating swear, it is a kind of a solemn, is a kind of a statement, okay, undertaking to do something or affirming that something is the case. Ibig sabihin, young people, ito as you speak, ito yung mag-a-affirm. I forgot, sir, nabanggit mo dati ito sa preach. Yung salita na Tagalog word ng affirmation, another term ng affirmation. Yung parang magbibigay ng lisensya ba yan? Yung magsasabi na yan talaga. I really forgot the terminology patungkol sa affirmation eh. Yung parang ito yung magsasabi na maayos ang ginagawa mo. Something to do like that. Okay? So, makita ninyo, it talks about swearing. Kaya nga, yung sinasabi ni Sir Joe kanina, kung mapapansin nyo, maraming kabataan ngayon ang hindi na maayos ang pananalita. Bakit? Yung kataga na nga lang na mema. Ano ibig sabihin ng mema? Mema sabi lang. Di ba? Ganyan ang kabataan ngayon. Bakit? Dahil ang kabataan ngayon hindi na iniintindi kung ano yung lumalabas sa kanilang bibig. Kaya nga kung ano lang ang masabi, pero ang hindi ninyo nalalaman, young people, as you speak, okay? As you speak, dadaling kayo niyan sa bearing. Ano yung bearing? Kung ano na ngayon yung lalabas sa bibig mo, yun yung ipapasamuhay mo. At kung ano yung lalabas sa bibig mo, yun yung magsasabi talaga ng iyong pinapasamuhay. Kaya nga, di ba ang sinasabi natin, madali lang magsalita. Pero ang daming kabataan ngayon, ang gagaling magsalita, pero hindi mo makita sa buhay nila. Bakit? Ang mag-a-affirm, ang magsasabi ng totoo, yung kanilang pamumuhay, ay yung kanilang sinasabi. Kaya nga meron tayong katagang walk the talk. Diba? Ipasabuhay mo kung ano yung sinasabi mo. Huwag lang yung puro kasabi, pero iba naman yung lumalabas sa pamumuhay mo. Ganyan ang kabataan ngayon. Kaya nga makikita mo, ang mga kabataan, immature pagdating sa bagay na yan. Ang gagaling magsalita, talagang pambira, pag usapang English, English talaga eh. Pag nag-post sa Facebook, talagang paragraph, English, copy-paste lang naman.
Hindi nakalimutan yung Google sa baba, August 2. Nakalimutan eh. Yeah. Oh, di ba? Ang lakas, ang gagaling pag sinabi niya. Pero sa usapang Kristiyanong bilang isang kabataan, makikita ninyo, ang dami niyong mga kaibigan na talagang pambira pag nagsalita, talagang mahihiya kang tumabi, di ba? Mahihiya kang tumabi. Pero makikita ninyo, pagdating sa maliit na bagay, doon sila nawawala. Bakit? Anong pinapakita doon? Immaturity. Because hindi nila natanggal yung pagiging childish nila as they speak. Bakit? Tatandaan nyo, young people, kung ano ang sinasabi ninyo, dapat yan din ang pinapasabuhay ninyo. Yan yung sinasabi niya dito sa ating verse. Kailangan tanggalin nyo yan kasi tinan nyo, paano ba ang bata pag nagsalita? Pambira, sir, di ba? Pag nagsalita yung bata, sige nga, ang tapang eh. Ang tapang yan, ang lakas mang asar niyan. Ay, pagbira, pag nag-asaran ng mga bata, sagaran eh. Pero pag dumating na sa kagipitan, ano sabi? Sige nga, kung matapang ka, suntukan talaga kayo ng kuya ko. Oh, di ba? Makikita nyo, yung sinasabi niyang tapang, kapag nandoon na talaga sa reality, hindi na siya yung lalaban. Yan ang bata. Ang lakas mang-asar, ang lakas magsalita, pero at the end, iyak. Oh, di ba? Ganyan ang mga bata. Pero kailangan sa buhay natin, bilang isang Kristiyanong kabataan, dat mawala yan sa inyo. Dapat ang pinakamagandang ilagay ninyo sa isipan ninyo, as you speak, dapat makikita ang inyong pag-mature. Kung ano yung sinasabi ninyo, dapat yan ang pinapasamuhay ninyo. Huwag kayong puro salita. Lalo na huwag kayong puro salita sa social media. Ika nga tawag natin dyan, mga keyboard gangster. Di ba? Ang lalakas magsalita, pero sa reality ng buhay, immature sila. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Kaya nga, ang mga kabataan ngayon, hirap na pagdating sa pag-intindi at pagdating sa pag-iisip. Bakit? Hindi na nila ngayon maintindihan yung realidad ng buhay. Hindi na nila ngayon maintindihan kung paano mag-iisip ng maayos sa kanilang buhay. Bakit? Kasi nga, sanay na silang magsalita nang hindi nila pinapasamuhay. Nakukuha ninyo, Team Focus? Now, kaya nga napakaganda ng nandiyan na sa group ninyo yung salitang focus. Bakit? Kailangan dapat nandiyan ang focus ninyo sa lahat ng sinasabi ninyo. Para nandiyan din yung maturity sa sinasabi ninyo at kayo ay lalago. Kailangan nyo nang tanggalin yung childish things ninyo. Huwag lang puro salita, ipasamuhay ninyo kung ano yung sinasabi ninyo. Pag sinabi ninyo na kayo, katulad ngayon, malapit na naman magtapos ang taong 2023, pang ilang New Year's resolution nyo na to, nagigising kayo ng maaga. Pang ilang New Year's resolution nyo na to, na mag-aayos na talaga kayo. Pang ilang New Year's resolution nyo na to, na hindi na po talaga ako gagawa ng umbre-umbre na yan. Di ba? Pang ilang New Year's resolution nyo na yan. Pero kung makikita ninyo, nasan kayo ngayon? Kamusta na yung sinabi nyo noong January na gagawin ninyo ngayong taon? Kamusta na yung sinabi nyo nung birthday ninyo? Nasabi nyo pa nga sa testimony, commitment nyo sa Panginoon. Kamusta na yon? Nasa na yon? Wala. Ngayon, Team Focus, ang pinakaunang dapat matutunan ninyo habang kayo ay nasa ganyang edad, maging totoo kayo sa sinasabi ninyo. Kung ano ang lalabas sa bibig ninyo, dapat ipasamuhay nyo yan. Put away those childish things na kung saan magaling lang magsalita ang bata, pero in reality, wala talaga siyang ibibigay. Amen. Kaya nga, ang pinakamaganda ngayon, ganyan, narinig ninyo, kailangan mag-mature kayo as you speak, live. Kung ano yung sinasabi ninyo, ipasamuhay ninyo yan para makikita ang maturity sa inyo. Sir Jao. Yeah. And alam nyo, kasi pagbalik tayo sa meaning, what is maturity? It is the quality of full development, of being fully developed. Pag sinabi nating maturity. And as far as Christianity is concerned, Sir Dominic, Sir Maki, napakaganda nito. It's because of the reason na ang kagandahan sa buhay Kristiyano, young people, pag tinignan niyo how the world defines maturity, may period. But pagdating sa Panginoon, pagka dinefine mo ang maturity sa Panginoon, sa Biblia, it doesn't have a period. It's continuous until the coming back of the Lord Jesus Christ. Amen. You see, kaya kung sinasabi yan, young people, yan ang kagandahan. Pag inadapt nyo ang maturity ng Biblia at maturity ng salita ng Diyos.
ng pagiging Kristiyano. Kasi walang tigil, tuloy-tuloy. You see? And it's a great blessing naman kung iisipin nyo, young people, Team Focus, na tuloy-tuloy yung maturity. Because kung tuloy-tuloy ang maturity, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang development. You see? And business-wise, Sir Maki, Sir Dominic, alam naman natin yan sa mga nanonood na adults dito. Mas gugustuhin, so far as the business is concerned, mas gugustuhin nila na tuloy-tuloy ang development. Kasi kada development, pasok ang kita. Di ba? Ganun yan eh. So, the same thing din sa inyo. Ilagay natin sa spiritual life nyo, young people. Pag tuloy-tuloy ang development nyo, pasok ng pasok ang blessing. Kausap ko ba kayo, young people? Naintindihan nyo ba yung pinag-uusapan natin dito? You see, it's not just about, huwag kayong magtuon ng pansin. Tingnan nyo, sabi ko nga sa inyo last Thursday, when it comes to maturity, it's not a physical issue, Sir Maki. It's not the physical issue. It's not about the physical life. It's all about the spiritual life. Why? Speaking. Is it physical? No. Because kung ano yung sinasabi mo, nanggagaling yan sa nasa loob mo. You see, what you're trying to utter or the words that you're trying to utter, to say, it all comes from the inside. You see, and the same thing. You see, kaya nga tinan nyo, sinimula niya sa pagsasalita, sunod sa pag-unawa, at sunod sa pag-iisip. Because minsan, sabi ko nga sa inyo, itong tatlo na ito, it's all about the spiritual things. Pagka hindi ka nag-matured sa tatlo na ito, madadivert kayo ng diablo, young people, sa mga physical na bagay. Kaya tingnan nyo, ano ang attraction? What is the focus of your maturity today? You see? Sabi ko, naalala ko, nakita ko kanina, may binanggit si Ma'am Noyce. Di ba? Pagdating lang sa pag-aayos ng higaan pagkagising. Tingnan nyo, kaya nyo ayusin yung mukha nyo. Kaya nyo ayusin yung damit nyo. You can fix your face. You can fix your outfit. But you can never fix your room. Simple lang yan. You see, lagi kong sinasabi yan sa mga full-time na lalaki dito. Hindi pwede na makikita kayo sa labas yan. Kaya sa mga full-time na babae, lagi kong pinapaalala sa kanila yan. Hindi pwede na magaling kayo, nakikita kayo, maayos kayo sa labas, naka-makeup kayo sa labas, naka-Amerikana kayo. Pero pag chinek ko yung mga barracks nyo, kung saan nakasabit yung mga underwear nyo. Babae, lalaki yun, ang sinasabi ko. You see that? You see? Kaya kung sinasabi yan, madali lang. Madali lang mag-makeup na yan. I-mekos-mekos nyo lang mga pinaglalagay nyo, mekos-mekos yung mga mukha nyo eh. Diba? Oh, the same thing din pagdating sa pagsuot na sa kalalakihan. Pero sabi ko, saan na ngayon nagkakaroon ng problema? Di ba? Nadadivert kayo sa physical. You see, nadadivert kayo sa physical, but yet, hindi nyo naiisip na nawawala kayo sa tamang pagtutuunan ng pansin ng maturity, which is the spiritual. Yan ang sinasabi kasi. Kaya tingnan nyo, maayos kayong madamit. Supposedly, dapat kung paano kayo mag-ayos sa sarili nyo, babagayan sa ugali ninyo. Simple lang. Ang tanong, kung gaano kaya kaayos yung mukha ninyo, at itsura nyo ngayon, young people, ganyan kaya kaayos yung ugali nyo. Di ba? Hindi pwede na maganda yung mukha mo, pero ang pangit na ugali mo. Ibig sabihin yan, fake ka, filtered ka. You see? Yan pa yung mga susunod na pag-aaralan natin dito. Ha? Ano dyan? Mag-mic ka. Kasi pwede lang mag-mic. Kasi ako eh. Naka-rosy yung ugali. Naka-rosy. Naka-rosy. Naka-rosy yung filter, di ba? Naka-vivid. Naka-vivid. Ayun nga mahirap eh. Mahirap ngayon nga mahirap nun eh. Pambira. Sobrang HDR na yung mukha. Pero antik yung ugali. Yeah, pero alam mo kung ano ayaw nilang filter gamitin? Ano yun? Sharpen. Kasi lahat ng tigyaw ito maglalabasan. Kasi bawat angulo nun, bawat edge nun, kita yun. Kitang-kita yun. So pag yun ang ginamit nilang filter sa buhay nila, kitang-kita ang lahat ng pag-uugali. Yeah. Yan ang mga abangan nilang topic. Napahapyawan ko lang yan, mga kapatid. Pero sinasabi ko sa inyo, Team Focus, yan ang sinasabi ko. Tingnan nyo to. Yung pananalita nyo, hindi nakabase yan. Tingnan nyo ang reality, Sir Dominic, Sir Maki. Tingnan nyo. Minsan, sabi ko nga ito nangyayari sa inyo. Look at the maturity of the young people today, Team Focus. If you can see yourself on these illustrations, it's a good thing that you check yourself and pray to God and ask God's help to grow on this matter. Tingnan nyo, katulad ng sinasabi ko, napakasimple lang. Okay, aayusin nyo yung physical nyo. Sabi ko sa inyo kanina, you're going to pay attention, to focus on fixing your physical. Wala namang
namang masama dyan. I'm not saying it's wrong. But what makes it wrong is that when you focus on that rather than focus on your spiritual maturity. That's right. You see, your maturity is always based on your physicality. Kaya tingnan nyo, kung paano ka magsalita ngayon, apektado. Tingnan nyo mga lalaki, sa sobrang kakaporma, hindi maka-amen. Yeah. Tama. Kala mo kung sinong gagaling pumorma every Sunday, hindi ko nakitang tumayo yan para mag-amen. Tapos kayo naman mga babae, attracted din kayo kasi ang pogi. Nako, sinasabi ko sa inyo, may hardbound ako ng Bible dyan eh. Kaya ko sinasabi sa Patuloy ko na simple lang. Thompson yan. Tingnan nyo, kahit sa inyo mga babae. Tingnan mo, Sir Dominic, Sir Maki, itong pinakamaganda. Pansinin nyo sa inyo, team focus ladies. Pagka nakapag-ayos na kayo, iba yung tawa ninyo. Kasi yung tawa ninyo, pag kayo ay nasa bahay ninyo lang. Ano? Pero pagka nasa bahay, Mga ganun ba? Mga ganun pa yun eh. Mga ganun. Pero pagka Oo, nakaayos yan, finish na finish. Di ba? Kung makakilos, finish na finish. You see, hindi kayo makakaasikaso ng mga tao sa area kasi ayaw nyong masira yung takong na tinatapa gamit nyo. Come on, amen. Ayaw nyong pagpawisan. Bakit? Pambira, siyempre, pag pinagpapawisan kayo, mga pinaglalagay nyo sa foundation sa mukha nyo, magtitibag-tibag yan. Lalo kung hindi pa matibay yung simento na gamit. Pag kulang sa graba. Di ba? Kaya kung sinasabi yan, tinan nyo, ganun din sa inyo, young people. The same thing. Sabi ko nga sa inyo eh. Ito, hindi ko sinasabi to para magyabang. Kasi alam mo naman, humble ako eh. Okay. Hindi, pero ito talaga illustration. Sunday ka pa. Nagpapatawa lang ako. Nagpapatawa lang. Touch na touch talaga yan. Yes. Hindi pa ako nagtatawag ng invitation. Lumuluhod din eh. Dinadamay ako eh. Anyways, kaya ko sinasabi ito. Ito, illustration lang. Illustration lang. Ilan sa mga team focus na lalaki ngayon? Nakadamit ha? Sunday ito, pinag-uusapan natin. Ilan sa inyo? Sunday. Nakalalakad kayo dyan. Ilang basura ang napulot nyo? Yeah. Ayaw nila, sir, kasi it's so madumi daw. Ha? Amen. Ayaw nila, it's so madumi. Simple lang yung mga tanong ko. Nadaanan nyo. Sobs, hindi ko sinasabi kung kailan kayo maglilinis. I'm talking about yung nadaanan nyo right after the service. Amen. Ako sinasadya ko talaga minsan, Sir Maki, napulutin yung mga basura na nasa harap nila. Sinasadya ko yan. Hindi ko naman sinasabi, pinapabuka sa kanila na hindi nila kayang gawin. Pero pag pinulot ko yan, dire-diretso ko tingin sa mukha nila. Ay, illustration lang yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Amen. Pagka naka-fix na kayo physically, parang ayaw nyo lang madumi. Nag-iiba yung pananalita nyo. Nag-iiba yung pangunawa ninyo. Naiiba yung pag-iisip ninyo. You see, na kung makikita nyo, laging palayo sa spiritual maturity. Saan lagi? Puro na sa physical maturity, worldly maturity. Amen. And let me say this, it's a carnal maturity. Amen. Kaya nga ngayong gabi, you check yourself. Ang maturity na meron ka ngayon, ano ang lamang ng percentage? 60-70. Or sorry, 60-70. 60-40 or 80-20. Bakit 80-20? 80% yung carnal maturity, 20% lang yung spiritual maturity. Kailan pa yun? Every service lang. You see? Simple lang yun, sir. Pinag-uusapan natin ngayon. You see, ilan kayo ng mga nakaupo ngayon dito at ilan kayo na nasa Google Meet ngayon at ilan kayo na nanonood sa Facebook Live ngayon. You see, kung titingnan natin, ilan itong mga nasa Google Meet stations ngayon, binibilang ko, mga nasa ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yon. Di ba? Ang dami niya, no? 1, 2, 3, 4. 4 times 4. 16. Hindi, 5 pala. 5. Yung Windows ang binibilang ko. Yeah. 5, 10, 15, 20 yan. Ilan yung mga individuals? Ilan kayo na nandiyan dyan? Plus yung mga nasa Facebook Live na Team Focus. You see? Kaya kung sinasabi ko sa inyo, kung pagtutuunan nyo ng pansin ito, yung percentage ng inyong carnal maturity over spiritual maturity, try to weigh it. Timbangin ninyo anong mas lamang. Huwag nyo lukuhin yung sarili nyo kasi alam ng Diyos yan. Yes, sir. Amen. At alam nyo rin sa sarili nyo yan. Yan, alam nyo. You know that within yourself. Be honest. You know the percentage of your maturity. Amen. Amen. Alam nyo yan. You cannot deny the truth because
isa pa, Sir Dominic, Sir Mang, lagi magmamanifest yan. Yes, sir. Lalabas at lalabas yan. Sabi ko nga, iba yung, dito parang dito sa atin, iba yung nagbibiro ka lang, iba yung part lang ng biroan ng kasiyahan, at iba yung buhay. You see, minsan ang karamihan nangyayari sa inyo, yung sa biro, ilalagay nyo na sa buhay. Yung biro, kayo nyo nang isinasa buhay. Tapos yung dapat na isa buhay, yun naman yung binibiro ninyo. Kaya din nyo nangyayari ngayon, nasa yung maturity level ninyo, very poor. Ang layo. You see, kaya nga sinasabi ko, paano sinasabi natin, what happened in the court stays in the court. You see, doon lang yun. Kasi para doon lang yun. Pag dinala mo pa sa buhay mo yun, para ka lang talagang bata nun. Pag ano yun, pag naglalaro, ano ibig ko sabihin? Pag naglalaro ka, doon lang sa laro yan. Pagkatapos ng laro, manalo, magkapigunan man kayo, maayos doon. Pagkatapos ng laro, manalo. Pagkatapos, magkaibigan kayo. Pero kung yung problema nyo doon sa laro nyo, dadalhin nyo hanggang sa buhay na ninyo, pambata yan. Bakit pambata? Sino yung magkaaway sa magkalaro? Kinabukasan, huwag mong kampiyan na. Hindi yung kami nga mo, hindi nagpatayayan kahapon eh. Akalain nyo, kaninong isip yun? Sa mga bata yun. Di ba? Oh, sino yun? Magpipilian na magkakampi. Oh, wag na yan, binuburot ako niya, wag tayo dyan. Bukas, hindi ka na namin kaibigan. Pambata yun, di ba? Yeah. Nangyayari yan, pambata yun. Sino lang may ganong attitude? Yung mga bata. You see? Pero kung yung ganyan ugali, dala-dala nyo pa yan, when you became a man, ibig sabihin, when you already reach the stage of your life that you can already understand Yeah. Tapos, what's wrong and what's right, dala-dala nyo pa rin yung, pili, wag mo kaibiganin yan kasi hindi ako pinagbigyan yan eh. Yung sekreto ko niyan, sinumbong niya kay ganito eh. Oh, di ba? Kaya ko sinasabi sa inyo yan because hindi na kami nagalaw eh. Partly kasi. Oh, kasi hindi na naman, ayan. Oh. Kung yung problema ni Joshua Santiago, problema yun sa simula pa ng media, hanggang ngayon, immaturity yan. Ganun lang yan. Sabi ko sa inyo, reality to. Reality, pinag-uusap natin dito. Kaya kung sinasabi sa inyo, simple lang. Sabi ko sa inyo, simple lang ito. Baka, hindi ito mahirap intindihin, mga Ethan. Hindi mo ito megas dito eh. Oh, di ba? Simple lang ito. Kaya kung sinasabi sa inyo to, young people, para makita nyong realidad ng buhay ninyo. Amen. You see? Kasi pagka hindi nyo pa, again, I'm not trying to brag, but let's accept the reality. Without this program, you cannot see any That's right. reality program That's right. in this world na Amen. magsasabi sa inyo Amen, kung anong amen. problema ninyo. Yes, sir. Amen, amen. You see? Baka may gusto, may magandang comment ba dyan na gusto mong basahin, Sir Dominic? Go ahead, ha? Basta magsalita ka lang. Napalayo na yata, sir. Sige lang, mag-scroll ka lang dyan. Pero, di ba, Sir Mang, ganyan ang nangyayari. Mamaya, sabi ko nga sa inyo, be honest. Kaya mamaya, yung mga mapapakinggan nating reflections mula sa mga shout-out boys natin, reality yan. Amen. Hindi reflection para sa iba. Reflection para sa inyo. Yes, sir. You see, yan ang napaka-important. May gusto kong basahin, Sir Yes, sir. Dominic? Nawala. Ito ba sabi, delikado po ang maganda ng comment. So, comment. Pero nami-mislook po natin ang sariling lapses. Yeah. Very deceiving po. lapses yun yung binubuksan. Ha? Hindi, laptop Iba yun. yun. Iba yun. Yung sa answer, ano po gusto ko pong iduktong sa sinabi nyo po. Team Focus, including myself, na pag-iiwanan na tayo ng ating katawan. Totoo yan. Paano ko sabihin yun? Paano ko ba explain yun? Kaya lang kasi ano yan? Teka lang, sir. Mahirap isipin nyo, Talagang mahirap gawin mag-joke yan. ka naman to, Yan ang sinasabi ko sa inyo. Teka lang, limitado kayo eh. Iiwanan ka na Teka lang. sarili mong Oh, katawan. nahihirapan ka. Teka lang. Ito nga eh. Nahihirapan nyo, intindihin yun. Hindi nyo may paliwanag. Ilan lang kami nila Dr. Strange sa kaya nawawala. What I meant by that is, itsura natin, ang ganda nating tignan, ang tangkad. Pag ginanyong ka namin, humihiwala yan. Ginawa ko kay Bruce Banner yun eh. Ang tangkad mo, ang ganda ng atawa mo. Sabi nga ni Sir Jow, masyado tayong focus sa itsura natin, ang angas mong tignan, ang pogi mo, ang ganda mo. Pero pagdating pala sa maturity, wala. That's right. Gusto ko po yung dagdag, sir, yung sa akin, be willing. Hombre. Be willing to put on the work. Kasi Team Focus, kahit na gusto natin yung nakikita natin sa ibang tao, alam nyo yung Team Focus, nakikita natin sa ibang tao yung gusto ko yung ginagawa niya. Gusto ko yung, kasi napapansin natin yung puri ng ibang tao sa kanya eh.
Yeah, No, totoo yan, totoo yan. nakikita natin yung Naiinggit. naiinggit, yon. Pero ang di natin na papansin, Team Focus, ilang taon, ilang araw niya nang pinag-aralan yun, ilang taon niya nang tinatrabaho yun para maabot yung maturity na yun. Tama. Yung kalagayan niya ng spiritual life niya. Kaya Team Focus, tandaan nyo, be willing to put on the work. Hindi lang porkit nandyan ka na, parehas na kayo ng level. Ganyan yan sa iba, sa diyan sa ibang team, sa ibang nakikita natin sa area. It's either sa young people, sa area leader, sa young people leader, or kung sino man yung merong authority sa atin. Hindi porkit parehas kayo ng ginagawa sa church, parehas kayo ng kalagayan. Kasi ito po yan na nakikita natin, may nire-respeto nito. Dapat ganun din yung respeto niya sa akin. Dapat yung tag na to, yung puri niya sa kanya, dapat ganun din yung naririnig ko sa sarili ko. Kaya ang problema natin, Team Focus, nandun nakuha na natin yung bagay na yon, na nakuha na natin, for example, ministry. Nandun na tayo sa ministry na yon. Ang problema naman ngayon, hindi natin naririnig. Bakit? That shows, Team Focus, sa akin, that shows na wala ka talaga dun sa maturity na yun at hindi para sa'yo yun. Hindi talaga yung, kulang pa. Kumbaga, hindi mo talaga pinagtrabahuan. Nandun ka lang, you look the part, pero you never did the part. Yun yung Team Focus. Kaya yun, sir, yun po yung, Sir Maki. Sir Dom. Thank you. Wow. Hindi, totoo yan. Sinasabi ni Sir Dominic, di ba? Totoo. Sir Dom, isa pa. Yan. Hindi, totoo yan. Minsan kasi, minsan kasi alam mo, hindi lang, Sir Dom, maganda yung huling sinabi mo eh. You look the part, but you never did the part. The best. Minsan, magaling ka lang din magsalita ng part. Yes, sir. Amen. Di ba? Ang lagi mong sinasabi, anong part mo sa ganito? Ang tanong, ikaw ba talaga may part ka sa ganyan? Diba? Yan yung sinasabi ni Sir Joe kanina, na ugaling bata. Diba? Kaya nga, alam niyo, tinan nyo, Team Focus sa inyo talagang doon ako nakafocus ngayon sa you walk the talk. Okay? Kung ano ang sinasabi mo, practicein mo na ilakad yan, practicein mo na ipasamuhay yan. Mahirap magsabi ng papunta kang kanan pero ang lakad mo kaliwa. Kahit kailan hindi ka makakarating sa destinasyon mo. Pag sinabi mong maglalakad ka ng diretso pero ang lakad mo moonwalk palabas. Paano ang moonwalk? Nakakita ka na ng moonwalk na paabante? Sige nga, ang moonwalk laging paatras, di ba, Sir Dom? Ang moonwalk laging paatras yan. Pero kung ang sinasabi mo, diretso ka or kakanan ka, pero ang lakad mo laging salungat sa sinasabi mo, kahit kailan, hindi ka mag-i-improve sa buhay mo. Kaya maraming kabataan ngayon ang hindi nag-i-improve, Sir Jao, Sir Dom. Kasi iba yung kanilang nilalakad sa kanilang sinasabi. Yan. Parang bata yan, gaya yung sinabi ni Sir Jao. Kalain nyo, sa edad nyo na ganyan, ang dami nyo nang sinabi, wala pa naman kayo na patunayan. Amen. Kaya ang daming hindi nag-i-improve eh. Kaya ang daming immature na kabataan. Kalain mo, 18 years old na. Pag magsalita, pag maglakad, ay pambira parang tinuturuan pa lang kung paano maglakad. Di ba? Kaya alam nyo, young people, kung bakit rindi kayo minsan sa instruction ng magulang at ng mga nakakatanda sa inyo. Kasi ang nakikita ng mga matatanda sa inyo at ng mga magulang ninyo, you never learn how to walk your talk. Ilan sa inyo ang magaling magsalita ng opo, pero kahit kailan, wala kayong sinunod sa lahat ng inupuan ninyo. Di ba? Kaya importante yan. Yan ang pinakatatandaan ninyo. Team Focus, walk the talk. And as you do that, put away childish things. Ano man ang mga pangbata na hindi na pag-uugali, na hindi naaayon sa inyo, tanggalin nyo yan. Dahil makaka-apekto yan sa iyong pananalita. Kaya nga, ang pinakamagandang tandaan natin dito, kung ano ngayon ang lalabas sa bibig ninyo, maging mindful kayo. Kasi yan ang dadalhin ninyo. Yan ang magko-confirm. Yan ang magko-confirm ng talagang ginagawa ninyo. That's right. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya pag sinabi ninyo na kayo ay magiging maayos na kabataan, you walk your talk. Yeah.
Pag sinabi ninyong maglilingkod kayo sa Diyos, you walk your talk. Wag lang puro boka. Okay? Wag lang puro salita. Ilakad, ipasabuhay ang lahat ng sinasabi. Sir Yeah, Dom. speaking pa lang tayo niyan. Is You speaking. see? And before we end this topic tonight, ang gusto ko lang iparating, tandaan niyo sa dulo niyan, I put away childish things. You see, etong pinaka-goal natin, Team Focus, listen carefully. Our main goal why we are on this topic is for you to abolish your childish maturity. Or rather, your childish immaturity. You see, that's what we're trying to do here to help you abolish it. Kaya sabi ko sa ito nga lang, ito particular na pinag-uusapan natin. Tingnan nyo, kaya ko sinasabi sa inyo, yung pananalita, when you speak, you see, do you speak now? Now, sa panahon natin ngayon, ilang taong ka ng Kristiyano? Young people. I'm talking to you. As a teenager, Team Focus, how old are you as a Christian? I'm not talking about your age. But as a Christian, when you became a Christian, how old are you now? How many years have you been a Christian? That's the question. You see, sa kinatagalan yung pagiging Kristiyano, the question is, if you're already a year-old Christian, or you're already 3 years, or more than that, 10 years ka ng Kristiyano, kasi dito ka na naipanganak, dito ka na lumaki, you see, kung ganyan ka nakatagal ng Kristiyano, tingnan niyo yung maturity mo, pambata pa rin ba? Yung Christianity mo ba, pambata pa rin? Pag yung Christianity mo, pangbata pa rin, ibig sabihin, yung maturity mo, childish pa rin. You see? Do you understand that? Napaka-importante yan. It's very important. If your Christianity is still like, sabi nga ng Bible, babes in Christ, you see? You're not anymore a babes in Christ if you're already 10-year Christian. A 10-year Christian cannot be considered as a baby Christian. You see? Kung more than that ka pa, lalo na. Pero yun yung sinasabi ko, if your Christianity is still full of immaturity, of your Christianity is still childish, paano mo nasasabi, sir, na childish? How can you say that my Christianity is like a childish immaturity? Could be compared to a child's immaturity. How? You see? Very simple. Yung lagi natin ginagamit na illustration. How often do you open your Bible rather than opening your gadgets? Amen. Very simple. You see, if you have more time on this than your Bible, that speaks of your immaturity as a Christian. Napakasimple lang, di ba? Kailan ka lang nagbubukas ng Bible? You see? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung mas mahaba ang oras mo dito kaysa sa Biblia, diyan mo malalaman sa sarili mo ang Christianity mo. Ang level ng maturity ng Christianity mo. Kaya nga tandaan nyo, our main goal, why we are on this topic, to abolish your childish things. Ilista nyo yan. Be honest. Be honest. You know yourself. What are your childish things? Simulan mo sa childish attitude mo. Amen. Simulan mo dyan. Childish attitude mo lang. Maka 1 to 10 ka na. Wala pa yung mga actuations. Wala pa yung mga pananalita mo. Pakikipag-usap mo, pangunawa mo, yung pangunawa mo at saka pag-iisip mo. You see? How you take things. Sinasabi ko nga sa inyo, Sir Mac, ito lang, illustration nakakalungkot nga kung meron nga, mas matanda pa sa inyo, matagal ng Kristiyano. Pero ano nangyayari? Meron pa rin mga question sa mga principles of marriage na tinuturo ni Pastor. Pero ang tagal ng Kristiyano nun dito, ha? You see that? Kaya sinasabi ko sa inyo, Team Focus, samantalay nyo habang nakakapakinig pa kayo ngayon ito. Habang, while God is dealing with you on this matter right now, on your young age, take this seriously. Take this seriously because I'm telling you, you will just grow older, ampaw yung isip nyo at ampaw yung pagiging Kristiyano ninyo. Alam niyo yung terminology ng ampaw? Mababaw, walang laman. Too shallow. You see? Yan yung hindi nyo gugustuhin, katatandaan nyo bilang isang kabataang Kristiyano.
Alright? Tuloy-tuloy natin ang pag-uusap natin na yan. Itutuloy natin sa pag-uusap natin. But before that, bago tayo magwakas muli sa ating episode sa gabi na ito, Sir Dominic, introduce mo muna ang magbibigay ng special number. Yan, pakinggan natin ang magbibigay ng special number mula sa grupo ng Mighty Isakar. Amen. The church has been silent while the world raised its voice. In a loud and angry towns they took the lead. But all across creation there's a rumbling in a hill, and a chosen ones can stand up to make his message known. I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise. The world will hear my voice, Jesus saves. The rocks and hills were ready to proclaim the Savior's might, but the Spirit of the Lord they should quit. But gather His children, we're ready to march on, to proclaim His word throughout the land, and seals the devil's fate. But the world still us daily that God is not alive. Salvation plan is just a fairy tale, but their lies don't change the truth. Jesus died for you, and the word of His returning could happen any day. I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, I'm gonna make a joyful noise. The world will hear my voice, Jesus saves. We had heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. I'm gonna shout it from the housetops, proclaim it from the mountaintops. Tell the world around me Jesus saves. I have made my choice, gonna make a joyful noise. The world will hear my voice, Jesus saves. The world will hear my voice, Jesus saves. The world will hear my voice, Jesus saves. Jesus saves. Wow. Good evening, Team Focus! Good evening, Brother Good JJ. evening, Sir Magandang Steven. gabi po sa inyo lahat. Sa Ayan, lahat ng mga napakaganda. young people, Team Focus na nanonood mula dyan sa Facebook Live. Sa Google At Meet. ganoon din sa Google Meet. Yes. Magandang gabi. Siyempre, Brother JJ, ang bago nating segment Yan. ngayon. Ang bago Gagawin dinagdag natin na yes. segment. Yung reflection. Reflection. Ano ba yung natutunan nyo or yung natutunan nyo o naalala nyo doon sa ano natin? Okay, sir. Natutunan natin sa natin Yes, sir. ngayon lesson. No? Sa napakinggan natin sa episode na to sa gabi na ito. Siyempre, mauna muna tayo dito sa Amen. actual, Sige, di ba? sir. Mauna tayo at tatanungin tayo ng isang babae at Isang babae, isang lalaki Siyempre, mamaya. Siyempre, Ayan, ladies para merong, first, di ba? Para Ladies merong first. audience participation. Ladies first. Siyempre, ladies first. Mauna muna si Michael, di ba? Amen. Ayan, siyempre, ayan. Amen. Lalapitan natin si Michael. Sige po. Ayan, Lapitan ayan. natin.
Brother Michael! Ayan, Amen, sir. Magandang gabi, Brother Michael. Gising ka na ba, Brother Michael? Dito tayo sa nakikita. Para Dito nakikita, ka, dito ka. para nakikita Yan, ka dito, ng mama dito. mo. Yan. Kaway ka muna sa Kaway mo mama sa nanay mo. Okay kasi Ayan, Brother Michael. Gising ka na ba, Brother Michael? Gising ka naman nung lesson? Yun, gising. Kaway ka muna sa mama mo. Anong masasabi mo sa mama mo? Nanonood daw siya ngayon. Magandang gabi po, ma. Ayan, maganda. Parang ganda ng gabi mo. Parang... Opo. Okay, sige, di na tayo magtatagal, Brother Michael. Sabi ko nga kanina, di ba, ano yung natutunan natin mula sa episode natin ngayong gabi sa Staying Alive? Ayun, naiwan niya yung ano. Yon, may notes si Michael. buti na lang, nagsulat May kodigo. Joke lang. Sige, Brother Michael. Kahit sa ano lang, maiksing ano lang. Ano yung natutunan mo? Okay, go, Brother. Ang Brother sabi Mike. dito, Ayan, siya nga po pala si Brother Michael. Ako na muna magpapakilala para sa kanya. Palakpakan natin si Michael. Woo! Ayan, sige, brother. Sige, tuloy mo. magandang gabi po sa ating lahat. Ang natutunan ko po sa Staying Alive ngayon, sa maturity po, is conscious tayo lagi sa sarili natin, conscious tayo sa pananamit natin, sa pag-aayos natin sa ating sarili. Pero hindi tayo conscious sa ating spiritual. Ayun. Kaya Amen. yun natutunan ko po ngayon, although may attitude akong ganon na na conscious ako sa pananamit ko, sa sarili ko, sa pananalita ko. Ang natutunan ko po ngayon is dapat po mag-focus po tayo sa spiritual maturing natin. At ang kagandahan po nun na nakakapakinig tayo at may privilege tayo na makapakinig sa Staying Alive. At wag natin po Siglahan Wag po mo na- kasi ba, wag- parang yung natutunan mo pero parang di ka masaya sa natutunan mo. Wag po Tignan mo. natin sasayangin yon. Yeah, Ayun, thank you amen. po Sir Jao, thank you po Sir Dom, at kay Sir Maki, thank you po sa inyo sir sa programang Staying Alive. At personally po, marami po akong natututunan dito. Yan, At amen. Ayun, marami okay. pa pong tatabasin sa ugali ko, Ayun. kaya maganda po na makapag-focus po ako sa aking spiritual conditioning po. At ayun Ayun, lamang amen, po. amen. To God be the glory. Ayan, maraming salamat kay Brother Michael sa Thank madaling you. Sa madaling sabi. Wait lang. Dito ka lang. Kalma ka lang. Malay mo, bibigyan kita ng... tsaka. Diba, sa madaling sabi, natutunan ni Brother Michael, huwag tayo mag-focus sa more on physical or yung sa panlabas na nakita natin, kundi doon sa spiritual. Yes. Sa spiritual natin. Huwag Isa tayo pa pwedeng mag-focus add natin dyan sa physical. sabi ni Sir Dom, Oh. na Hindi, siya yung in-interview natin. Kaya nga, Huwag mo na mag-share ng kasama sayo. yun eh. Kasama yun. Related sa senior niya. Okay, sige. Bilisan mo. Ang tawag dyan? Ano, kala ko ba? Yung sabi niya po na you played the part. You, ano? Andun ka sa part mo pero hindi mo... Ano you? You part. You speak the part but you never did the part. Yun yung sabi ni Sir Dom ayun, kanina. amen. Kaya mag-focus tayo sa ating spiritual. More on sa spiritual at wag sa panglabas. Ayun, maraming Amen. salamat kay Brother Michael. Sa Palakpakan panlabas. natin. Sige, labas ka na. Palakpakan natin si Brother Michael. At syempre, isa pa. Babae. Babae. Sino? Ayun na nasa tabi mo. Ayan. Sige po. Ma'am, ano nga po pangalan niyo, ma'am? Paki-introduce po sarili tayo niyo. ka, ano, Tapos ma'am. mag-share po kayo Si ng inyong Sister Chanel. counting Ayan. reflection. Ayan. Share mo kay JJ sa ating mga kasama. Ayan. Ayun po, so good evening po sa inyong lahat. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Sister Chanel. So yung reflection ko po sa gabing ito is yung mag-focus po tayo sa ating, yun nga po, yung maturity na tinalakay po natin ngayon. And yung natutunan ko po is, yung ngayon po is, yung sinabi po ni Sir Maki na go with the flow lang po tayo, kung ano po yung trending sa mundo ngayon, kung ano po yung ginagawa, kung ano po yung paano po magsalita yung mga kabataan ngayon, ganyan po din po tayo nagsasalita ngayon. And ayun, mas nangingibabaw po yung kamunduhang bagay po sa atin. And yung natutunan ko din po yung pananalita po natin ay... yung pananalita po natin, di po yun yung lumalabas sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Yung kunwari po, salita tayo ng salita ng mga bagay na
dapat gawin bilang isang Kristiyano, pero hindi naman po yun yung lumalabas sa pamumuhay natin. And mahilig, yung isa din po yung mahilig din po tayong magpuna sa kapwa natin, young people, pero yung pinangpupuna po natin sa kanila na kamalian nila, yun din po pala yung ginagawa natin. So hindi natin nakikita yung pamumuhay natin, yung ginagawa natin ganun din po. And yung next ko po na natutunan is yung yung sinabi din naman po ni Sir Dom na ano po yung ano po yung ano po yung Amen! yung sinabi po ni Sir Dom na nakalimutan ko yung ayun po yung so, ayun na lang po. So, bilang isang Kristiyano, lagi nating tignan yung ating sarili, huwag natin tignan yung kapwa natin, young people po. Ayun, so sa madaling salita po, ang natutunan niya po ay maging mature. Ayan. Yun nga yung topic natin eh. Natutunan niya po daw is, una, hindi po dapat tayo mag-go with the flow ng mundo. At tama po ba, ma'am? Correct me if I'm wrong, ma'am. Yes, Okay. po. Tapos, kung ano daw po yung sinasabi natin, kailangan po nating i-back up gamit yung action, ma'am. Tama po. Ayan. So, wag din daw tayo magpuna-puna sa mga tao kung mismong tayo nagkakasala. Yes po. Ayan. Thank you, Sir Joshua. At last na yun. Ano yung last? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko na rin po siya. Thank you, Ma'am Shantel. Thank you din po mga sirs. Thank you, Sister Chanel. Ayan. Maraming salamat. Ayan, syempre, meron din tayong tatanungin isa. Isa lang, sir, di ba? Sige po. Mula sa Google Meet. Amen. Dalawa. Sige, dalawa. Syempre, ililipat ni Brother Joshua yan sa Google Meet, di ba? Ayan, tama. Ayan, meron Yung tayong ball, tatanungin. Ayan. Ayan, napakarami nila sa Google Meet. Wala akong mapili. 1, 2, Pero syempre, mura doon sa station ng Central East, may kumakaway doon eh. Nakita ko. Ayun. Si Sister Samantha, nakita ko, nagtago. Ayan. Magpakita. Ayun, nakita ko. Sige, pakipin na Kumaway lang, sir. kasi siya eh. Kumaway siya. Yan, thank you, sir. Ayan, Sister Samantha, baka pwede mo naman i-share kung ano yung natutunan mo sa episode natin ngayon sa gabi na ito. Ayan, sa gabi na ito, sa episode na to. Grabe. Ayan, sige. Lapit ka konti para hindi putol-putol. Yan, tama. Lapit ka konti, lapit ka. Mga lumalabas sa bibig. Yun, ang dami. Grabe. Amen! Hindi, isa pa, ulitin mo. Take 2. Lapit ka sa Lapit monitor. ka sa... Yan. Para di napuputol yung boses mo. Ayan. Lapit ka pa, para di napuputol yung boses mo. Kasi naririnig namin, Ayan, sige, yan. Yun. Lapit ka. Maging sinasabi ang lumalabas po sa ating mga bibig. Tapos, yung pagiging childish po ay dapat po nating iiwasan sa bilang isang kabataan dahil hindi po yun maganda bilang isang Kristiyanong kabataan po sa atin. So, ayun lang po. Ayun, maraming Amen. Shout out sa iyong area leader, Sir Joko. Uy! Po, Sir Joko! Sir Joko! What's up? What's How's the Dodoy? Ayan, maraming salamat, Sister Samantha. At syempre, hahanap naman tayo ng lalaki mula sa Google Meet. Sino bang mga lalaki na nandiyan? Yung sa ano? Sa... Ayan, mula doon sa napakalayo, sa Ramos Tarlac. Ramos Tarlac. Ayan na Shout po. out. Ayan. Sige, pakipin na lang Ayan. po muna. Sino ba nandiyan? Ayan. Sino ba? Ayan, ano nga pangalan nito? Ayan, tanongin po natin si brother. Yung apelido niya, Bermudez apelido niya. Bermudez. Dito Ayan. ka, Bermudez. Sige. Ayan, nakita ko, kilala kita eh. Ayan, Brad, baka pwede mo namang i-share yung natutunan. Yan, nandiyan ka sa harap. Pakita ka sa camera. Pakilala ka muna. Ay, pakilala ka daw. Wait, Pakita ka sa camera. Dito yung pangalan niya. Yan. Yun. Naka-mute sila. Alright, good evening po. Yan. Yan, Sige, yan. go ahead. Sige, Go good ahead. evening. Ayan, by the way, ako po si Brother Jezreel Bermudez. From Jezreel, CBDC Ram- tama? Yes sir, Jezreel po.
Yan. Hawakan mo daw yung Ang natutunan ko po dito po sa Staying Alive ngayon pong gabi is yung pinaka-highlight po, yung binabanggit po na walk the talk. Kung saan po dapat yung sinasabi po or lumalabas sa ating bibig ay kinakailangan na ipasamuhay po natin. And wag lang po basta magsalita ng kung ano-ano, kundi dapat yung lalabas po sa bibig natin ay maging pagpapala or dapat ma-analyze po natin ng mabuti. And ayun lang po. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Brother Jezreel. Kilala Ayan, na kilala, bro. Ayan, si Brad, naalala ko. Amen. yung first Kagrupo name ko na- yan, sir, sa balikatan. Oo nga, di mo alam na yung pangalan. Hindi ko na nakilala kasi hindi siya wala- kalbo eh. Wala ka na, umalis ka na dito. Ayan, maraming salamat po dyan mula sa Google Meet. Ayan. At syempre, hindi natin malilimutan yung mga kasama natin Team Focus. Ating shoutout sila. Di natin sila iwan na hindi siya shoutout sa gabi na ito. Ayan, Brother JJ, syempre, mauna ka muna. Ayan, ako na nagsulat para sa'yo. Ayan. Sige, Brother JJ. Ayan, shoutout po natin sila Ma'am Queenie May, ang Central East Station, si Ma'am Samantha, si Ma'am Madeline, si Ma'am Rica May Danao, at si Hannah at si Sofia Paniergo. Ayan, Ayan, amen. yung Paniergo Maraming siblings. salamat. At syempre, gusto ko rin shoutout mula sa mga stations natin. Yung iba na recognize na sila kanina, Yep. mula sa Pasay West area, dyan sa station. Grabe, sa station nila, Brother Benny, sorry. Sir, ka naman lang. Sister Bilis, Inhale. ayan. At sila kala Brother Eliazar. At ganoon din sa South Border Station, dyan sa station nila Sister Eva. At syempre, meron tayong 4 first-time visitors Amen. mula sa PNR Station. Ayan, shoutout po. At I hope next Thursday ay magkita muli tayo. At Amen. mula sa Monday Station, sa station nila Brother Angelo, nila Brother Lance, shoutout din kay Jumong. Nakita kita, Jumong. Shoutout sa'yo. At syempre sa Prayerful Daniel. At shoutout sa pamilya ko, sa mama, papa ko, nanonood Shoutout ngayon. po sa Kay pamilya ate ko. at kay Gab. Ikaw din, Brother J. Shoutout din po sa pamilya ko, sa aking kapatid. Ayan, dito ko pala kapatid ko. Ay, Sa grabe. nanay at sa tatay ko. Ayan, maraming salamat po. Magkita po ulit tayo next Thursday sa ating segment na ito. Yep. Back to you, mga sirs. Back to you rin! Amen. Yeah. Magandang gabi muli sa lahat. Salamat sa mga nag-share ng kanilang mga natutunan. Napakaganda yan. May naririnig Amen, tayo. amen. Sa Yun susunod, ang dapat unahin natin. naman natin yung pang-Google Meet. Yan. Google Meet. Unahin naman natin yung pang-Google Meet. Sila naman para, ay napaka-importante yung yung maikli lang, pero natutunan talaga yung pangunawa sa kanilang natutunan. Yan. Yes. Pinakamaganda dyan sa lahat. Alright? So muli, magpapaalam na naman tayo. Maraming salamat. We hope you enjoyed our episode, Team Focus, ngayong gabi sa episode natin. Yes, sir. And ako'y naniniwala na patuloy pa rin kayong palalaguin ng Panginoon. Just make it sure that your maturity is always in check sa salita ng Diyos at sa prinsipyo yung tinuturo mula sa atin ng ating mahal na pastor and sa ating pong pinanghahawakan dito Amen. sa ating simbahan. Alright? Muli, maraming salamat. Have a good rest, everyone. Enjoy the rest of this evening and see you on the next episode ng ating programa, Staying Alive! God bless you all. Peace! Bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.